Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Edukasyon sa Pagpapakatao 2, Quarter 4, Weeks 4 hanggang 8. Pasasalamat sa mga kakayahan o talinong bigay ng Panginoon. Sa araling ito, tuklasin mo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan at talinong bigay sa atin ng Panginoon. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap, tinatanggap at tatanggapin mula sa Diyos. Tingnan natin ang mga larawan. Sa iyong palagay, sila ba ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan at talinong taglay nila mula sa Diyos? Tama, sila ay nagpapakita ng pasasalamat. Ang mga larawan na iyong nakikita ay ilan lamang sa mga kakayahan at talinong mula sa Diyos. Ilan dito ay ang kakayahang magbasa, kakayahang gumuhit, at gumamit ng bisikleta. Ipinapakita din ang talino sa pagsali sa Quiz Bee. Makikita rin sa mga larawan na ang mga kakayahang ito ay masayang ibinabahagi ng bawat isa sa kanilang kapwa. Ikaw, ano ang iyong kakayahan o talinong bigay ng Diyos? Sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Kanya? Halika at tuklasin mo ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan o talino. Ang mga ito ay maaari nating namana sa ating mga magulang o pamilya. Maaari rin naman na ito ay bunga ng ating pagsasanay, pag-aaral at pagsusumikap. Ano paman ang naging dahilan o pinagmulan ng iyong mga kakayahan o talino, ang lahat ng ito ay biyaya galing sa Panginoon na dapat nating ipagpasalamat ng lubos sa Kanya. Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan o talinong ibinigay niya sa atin. Ang paggamit ng ating mga kakayahan o talino at pagbabahagi nito upang makatulong sa ating kapwa ay isang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Ang paggawa ng mga bagay upang mapaunlad ang ating mga kakayahan at talinong bigay ng Diyos ay isa ring paraan sa pagpapakita ng pasasalamat sa Kanya. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang sitwasyon sa bawat bilang. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan o talinong bigay ng Panginoon at malungkot na mukha naman kung hindi. Sa unang bilang, kinantahan ni Jassy ang kanyang ina sa tuwing ito ay nalulungkot. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikalawang bilang, iniiwasang turuan ni Jess ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang mga takdang aralin. At ang tamang sagot ay malungkot na mukha.
Ikatlong bilang, tinutulungan ni Helen ang kanyang nanay sa paglilinis ng kanilang bahay. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikaapat na bilang, nahihiya si Hector kaya hindi niya ipinapakita sa iba na magaling siyang sumayaw. At ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikalimang bilang, tinuturuan ni JB ang kanyang kaibigan sa paglangoy. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Kaanim na bilang, iniisip palagi ni Farah na mayroon pa siyang ihuhusay kaya patuloy siya sa pagsasanay sa pagkanta. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikapitong bilang, tumutulong si Jenny sa kanyang ama sa pagdidilig ng mga halaman. Ang tamang sagot, masayang mukha. Ikawalong bilang, sumasama ang loob ni Feriol kapag may nagpapaturo sa kanya tungkol sa aralin sa math. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikasyam na bilang, ibinabahagi ni Dennis sa kanyang kapwa ang kanyang talino dahil naniniwala siya na may matututuhan din siya mula sa kanila. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At sa panghuling bilang, hindi sinasayang ni Ellen ang kanyang talino at kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Ang pagsasanay ay isang paraan upang mapahusay pa ang ating mga talento. Maaaring sumali sa iba't ibang programa sa paaralan na angkop sa iyong mga talento. Dito ay lalo mong mahahasa ang iyong angking galing. Huwag ding mahihiya na ipamalas ang iyong talento sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan. Makatutulong ito upang mabuo mo ang tiwala mo sa iyong sarili at sa iyong sariling kakayahan. Isa pang paraan upang higit na mapagyaman ang ating mga kakayahan ay ang pagbabahagi nito sa ating kapwa. Dapat nating tiyakin na ang ating mga kakayahan ay gagamitin natin sa kabutihan gaya ng pagtulong sa kapwa. Halimbawa, kung mahusay ka sa isang aralin, turuan mo ang isa mong kamag-aral na nahihirapang umintindi. Ibahagi mo sa kanya ang iyong talino upang matulungan mo siya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kakayahan at talino, hindi lamang tayo nakatutulong sa ating kapwa, bagkus nalilinang at napauunlad pa natin ang sarili natin. Ang pagpapaunlad natin sa ating mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay isang paraan ng pasasalamat sa Kanya. Ngayon naman ay basahin at unawain natin ang isang maikling kwento
tungkol kay Dan at Buboy. Suriin nating mabuti kung sila ay nagpakita ng pasasalamat sa Diyos sa kanilang mga taglay na kakayahan o talino. Ang pamagat ng maikling kwento, Ang Mabait at ang Matalino, ni J.P. Pantaleon. Ito si Dan. Siya ay nasa ikalawang baitang sa mababang paaralan ng San Andres. Siya ay mabait na bata. Masipag siyang mag-aral, matulungin at palakaibigan. Palagi siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa malakas at malusog na pangangatawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito naman si Buboy, kamag-aral ni Dan. Matalino siya, kaya naman laging nananalo sa kahit anong patimpalak na nasalihan. Aktibo rin siya sa iba pang mga gawain sa paaralan. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya. Katulad ni Dan, marami rin siyang mga kaibigan. Palagi siyang tumutulong sa kanyang kapwa at nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Ang kanyang taglay na talino ay lubos niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Nagustuhan niyo ba ang maikling kwento, mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong tungkol sa kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? A. Dan at Buboy. B. Buboy at mga kamag-aral. C. Buboy at Danilo. At ang tamang sagot, letter A, Dan at Buboy. Ikalawang bilang, anong ugali mayroon si Dan? A. Mayabang na bata. B. Mabait na bata. C. Tamad na bata. At ang tamang sagot, letter B, mabait na bata. Ikatlong bilang, ano naman ang katangian ni Buboy? A. Makulit na bata. B. Malikot na bata. C. Matalinong bata. Ang tamang sagot ay matalinong bata. Ika-4 na bilang, aling pahayag patungkol sa 2 batang nabanggit ang nagpakita ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang mga kakayahan o talino? A. Si Dan, dahil siya po ay matulungin at palakaibigan. B. Si Buboy, dahil siya po ay aktibo sa mga gawain sa paaralan at hindi tumutulong sa kapwa. C. Si Buboy at Dan, dahil lahat po na kanilang kakayahan at talino ay lubos nilang ipinagpapasalamat sa Diyos. At ang tamang sagot ay letter C. Sa panghuling bilang, sa iyong palagay, sino sa 2 bata ang dapat tularan ng mga batang katulad mo? Kompletuhin ang pangungusap. At narito ang pangungusap na ating kukumpletuhin. Narito naman ang maaaring sagot. Dapat tularan sina Dan at Buboy dahil ang kanilang kakayahan at talino
ay lubos nilang ipinagpapasalamat sa Diyos. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang check sa iyong sagutang papel kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kakayahan o talino at X naman kung hindi. Sa unang bilang, batang nag-e-ensayo sa pagkanta dahil sa sali sa contest. Ito ba ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kakayahan? Tama, kaya ito ay check. Ikalawang bilang, batang uma-absent dahil naglalaro ng computer games. Ito ba ay nagpapakita ng tamang paggamit ng talino? Ito ay mali, kaya ang sagot natin ay X. Sa ikatlong bilang, batang nandadaya sa takbuhan. Ito ba ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kakayahan? Ito ay nagpapakita ng maling paggamit ng kakayahan, kaya ito ay X. Ika-4 na bilang, batang nag-uulat sa harap ng klase. Ito ba ay tamang pagpapakita ng kakayahan? Tama, kaya ito ay check. At sa ikalimang bilang, batang nagpapabaya sa pagsagot ng module dahil nawiwili sa paglalaro. Ito ba ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kakayahan? Mali, kaya ito ay X. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa iyong sagutang papel, kopyahin ang gawain at ilagay ang check sa hanay na tumutukoy kung gaano mo kadalas gawin ang gawain sa ibaba. At narito ang mga gawain. Una, nagbibigay ako ng pagkain sa pulubi. Pangalawa, tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Sunod naman, ibinabahagi ko ang aking baon sa aking kaklasing walang pagkain. Nagpapahiram ako ng ekstrang gamit sa aking kaklasing walang dala para sa aming proyekto. Kinakausap at kinakamusta ko ang aking kaibigan kapag siya ay malungkot. Ito ay iyong i-check kung ito ba ay palagi mong ginagawa, paminsan-minsan mong ginagawa o hindi ginagawa. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, inaalalayan ni Jelay ang kanyang lolo sa paglalakad. At ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang naman, pinapanood lamang ni Ben ang kanyang ina habang nagbubuhat ng mabigat. At ang tamang sagot ay mali. Sa ikatlong bilang, hindi tinuturuan ni Christian ang kapatid na si Ryan sa pagbabike. Ang tamang sagot ay mali. Ika-4 na bilang, tinutulungan ni Lawrence ang mga batang umiiyak. At ang tamang sagot,
tama. At sa ikalimang bilang, inaaway ni Karen ang mga nanghihingi ng tulong sa kanya. At ang tamang sagot ay mali. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin at unawain ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento sa iyong sagutang papel. Ang pamagat ng kwento, Kakayahan Ko, Ibabahagi Ko ni J.P. Pantaleon. Si Angela ay 7 taong gulang na nasa ikalawang baitang ng mababang paaralan ng San Isidro. Mahusay siyang sumayaw. Isinali siya ng kanyang guro sa paligsahan sa pagsayaw kalaban ang ibang paaralan at nagkamit siya ng unang pwesto. Magaling din siyang gumuhit, kaya naman isinasali din siya sa mga paligsahan ng poster making at nagkakamit din siya ng gantimpala. Masayang ibinabahagi ni Angela ang mga kakayahan niyang ito sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Lagi siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga kakayahang taglay niya. Nagustuhan niyo ba ang maikling kwento? Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng mga hugis na katulad ng nasa ibaba. Isulat sa loob ng bituin ang iyong kakayahan. Isulat naman sa mga bilog ang mga paraan kung paano mo ito ginagamit o ibinabahagi. Narito ang maaaring sagot. Sa loob ng bituin ay ilalagay natin ang iyong kakayahan. Halimbawa, kung ikaw ay may kakayahan sa pagsayaw. Sa loob naman ng mga bilog ay ilalagay natin ang mga paraan kung paano mo ito ibinabahagi o ginagamit. At ang maaaring sagot ay sumasali sa paligsahan sa paaralan, sumasayaw tuwing may palutuntunan sa paaralan, tinuturuan ang kaibigang di marunong sumayaw, ipinapakita ang kakayahan sa pagsayaw sa TikTok, at sumasayaw tuwing may pagtitipon ang pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Iguhit sa iyong sagutang papel ang hugis na heart kung tama ang sinasabi sa sitwasyon at hugis na dislike naman kung mali. Sa unang bilang, mahusay sumayaw si Dan kaya malimit siyang sumasali sa mga paligsahan. Ang tamang sagot ay puso. Sa ikalawang bilang, magaling kumanta si Lucille, ngunit mahiyain siya kaya itinatago na lamang niya ito. Ang tamang sagot ay dislike. Sa ikatlong bilang, matulunging bata si RG. Palagi niyang tinutulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ang tamang sagot ay puso. Ika-4 na bilang,
Magaling maglaro ng basketball si Darren. Kapag hindi siya abala, tinuturuan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa paglalaro nito. Ang tamang sagot ay puso. At sa panghuling bilang, paborito ni Merlet ang adobo, kaya naman ipinagluto siya ng kaniyang ina. Pagkatapos kumain, iniwanan lamang niya sa mesa ang kaniyang pinagkainan at hinahayaang ang kaniyang ina ang magligpit ng mga ito. Ang tamang sagot ay dislike. Ngayon naman ay gawain sa pagkatuto bilang siyam. Buuin ang mga sumusunod na pangungusap. Pumili ng salita sa loob ng panaklong. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, ang pagtulong sa kapwa ay mabuting, masamang gawain. Alin kaya sa mga pagpipilian ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay mabuting. Sa ikalawang bilang naman, dapat, hindi dapat manghingi ng kapalit sa tulong na ibinigay sa kapwa. Alin sa mga pagpipilian ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay hindi dapat manghingi. Sa ikatlong bilang, pinagpapala ng Diyos ang mga taong tumutulong, hindi tumutulong sa kapwa. Alin kaya sa mga pagpipilian ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay tumutulong. Ikaapat na bilang, matutuwa, magagalit ang mga tao sa iyo kapag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa. Alin sa mga pagpipilian ang tamang sagot? At ito ay matutuwa. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Isulat ang iyong mga kakayahan sa loob ng kahon. Sa ibaba ng kahon, sumulat ng isang maikling liham para sa Diyos na nagpapakita ng pasasalamat sa iyong talino at kakayahang ipinagkaloob niya sa iyo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa gawaing ito ay ilalagay mo sa loob ng kahon ang iyong mga kakayahan. Ang maaaring sagot ay pagsayaw, pag-awit, at pagguhit. At ngayon naman ay bubuuin natin ang maikling liham para sa Diyos na nagpapasalamat sa iyong mga kakayahan. At narito ang mga maaaring sagot. Panginoon, ako po ay may kakayahan sa pagsayaw, pag-awit, at pagguhit. Lubos ko pong ipinagpapasalamat sa iyo ang lahat ng mga ito. Amen. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng isang malaking lobo katulad ng larawan na nasa ibaba. Sa loob nito, magsulat ng 3 paraan para maibahagi mo sa iyong kapwa ang iyong talino at kakayahan. Ang maaaring sagot ay sumali sa mga paligsahan sa paaralan. Sumali din sa mga palatuntunan sa paaralan na nagpapakita ng iyong mga kakayahan. At
ibahagi sa mga kaklase o kaibigan ang iyong kakayahan. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Kumplituhin ang bawat pangungusap. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, mayroon kang natatanging kakayahan sa pag-awit. Matagal mo ng pangarap na sumali sa paligsahan. Ano ang dapat mong gawin? Ang maaaring sagot ay, ako po ay mag-e-ensayo ng mabuti at sasali sa pangarap kong paligsahan. Sa ikalawang bilang, magaling kang sumayaw at nais mo itong ipakita sa iyong mga kamag-aral. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot ay, ako po ay magpapakita sa aking mga kaklase ng mga bago kong natutunan na mga galaw sa sayaw at tuturuan ko po sila. Ikatlong bilang, nabalitaan mo na magkakaroon ng paligsahan sa pagguhit sa inyong paaralan. Natuwa ka dahil may kakayahan ka dito. Ano ang susunod mong gagawin? Ang maaaring sagot ay, ako po ay mag-e-ensayo ng mabuti sa pagguhit at maghahanda para sa pagsali sa paligsahan sa pagguhit. Ika-4 na bilang, may gaganaping programa sa inyong paaralan at naatasan ka ng iyong guro na bumigkas ng isang tula sa entablado dahil may kakayahan ka dito. Ano ang isasagot mo sa iyong guro? Ang maaaring sagot ay, sasabihin ko po sa aking guro na turuan niya po ako kung paano ko po mas mapapaganda ang aking pagbigkas at pag-eensayuhin ko po itong mabuti bilang paghahanda. At sa panghuling bilang, mabilis kang tumakbo. Nais mong sumali sa paligsahan ng takbuhan ngunit nahihiya ka. Ano ang dapat mong gawin? Ang maaaring sagot ay, ako po ay mag-iensayo araw-araw para mas bumilis pa ang aking takbo at para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili para hindi na ako mahihiya. Gawain sa pagkatuto bilang 13. Suriin ang bawat larawan. Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng kasiyahan sa pagbabahagi ng talento at malungkot na mukha naman kung hindi. Sa unang bilang, batang lalaki na umiiyak. Ano kaya ang sagot? Ito ay malungkot na mukha. Sa ikalawang bilang naman, batang lalaki na naglalaro ng basketball. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Sunod na bilang, batang babae na sumasayaw. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At sa ika-4, mga batang lalaki na nagsusuntukan. Ang tamang sagot para dito ay malungkot na mukha. Gawain sa pagkatuto bilang 14. Basahin ang kwento na matatagpuan sa susunod na pahina. Sagutan ang mga tanong tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang pamagat ng kwento, ang talentadong magkakaibigan ni J.P. Pantaleon.
Sina Dan Lawrence, Angela Lucille at Jelay ay matalik na magkakaibigan. Silang tatlo ay nasa iisang klase sa ikalawang baitang ng mababang paaralan ng San Simon. Si Dan Lawrence ay magaling kumanta. Angela Lucille naman ay magaling sumayaw. Habang si Jelay naman ay magaling sa pagguhit. Sasali ang tatlo sa darating na inter-school competition bilang kinatawan ng kanilang paaralan. Si Dan Lawrence ay 3 beses sa isang linggo kung mag-ensayo kasama ang kanyang guro sa musika na si Binibining Paredes. Pinaghuhusay niya ang pagkanta dahil gusto niyang manalo. Si Angela Lucille naman ang kalahok sa paligsahan sa pagsayaw. Si Binibining Villaflor naman ang kaniyang gurong tagapagsanay. Halos araw-araw siyang nagsasanay upang makabisado ang sayaw at sinusunod ang lahat ng payo at tagubilin ng kanyang guro. Si Jelay ang kalahok sa paligsahan sa pagguhit. Sinasanay siya ng kanyang guro na si Ginoong Daniel. 2 beses sa loob ng isang linggo kung magsanay sa pagguhit si Jelay kasama ang kanyang gurong tagapagsanay. Marami siyang natututunan sa kanyang guro na gagamitin niya upang manalo sa paligsahan. Tuwang-tuwa ang mga guro sa kanilang paaralan. Sa sipag at dedikasyon na ipinapakita ng 3 magkakaibigan, tiyak na nila ang kanilang panalo. Talaga namang ang 3 ito ay talentado. At para sagutin ang mga tanong sa kwento, ito ang patimpalak na lalahukan ni A. Dan Lawrence, B. Angela Lucille, C. Jelay. Ang lalahukan na patimpalak ni Dan Lawrence ay ang pag-awit. Kay Angela Lucille naman, pagsayaw, at kay Jelay ang pagguhit. Ikalawang bilang, paano nagkakabisado ng sayaw si Angela Lucille? Ang maaaring sagot, halos araw-araw siyang nagsasanay upang makabisado ang sayaw. Ikatlong bilang, bakit natutuwa ang mga guro sa 3 magkakaibigan? Natutuwa ang mga guro sa 3 magkakaibigan dahil sa sipag at dedikasyon na kanilang ipinapakita. Ika-4 na bilang, sa iyong palagay, mahalaga ba ang disiplina at pag-iensayo para mapaunlad ang talino at kakayahan ng isang tao? Bakit? Ang maaaring sagot ay, opo, mahalaga po ito dahil ito po ang susi para ikaw ay magtagumpay at marating ang mga pangarap. Sa panghuling bilang, ano ang iba mo pang kakayahan at paano mo ito ginagamit upang makatulong sa iyong kapwa? Ang maaaring sagot ay, ang iba ko pang kakayahan ay ang pagiging magaling sa math. Tinuturuan ko po ang aking mga kaklaseng nahihirapan sa asignaturang ito. Gawain sa pagkatuto bilang 15. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kasiyahan sa pagbabahagi ng talento at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, patuloy akong magsasanay
upang mahasa ang aking talino at kakayahan. At ang tamang sagot ay check. Sa ikalawang bilang naman, magiging matyaga ako kahit paulit-ulit ang pagsasanay. At ang tamang sagot, ito ay check. Sa ikatlong bilang, susuko ako lalo na at mahirap ang pagsasanay. Ang tamang sagot ay X. Ikaapat na bilang, magpo-focus ako sa aking pinag-aaralan para matutunan ko ito ng maayos. Ang tamang sagot, check. Ikalimang bilang, aawayin ko ang aking tagapagsanay kapag mahirap ang kaniyang ipinapagawa sa akin. Ang tamang sagot para sa bilang na ito, X. Ika-6 na bilang, sasali ako sa mga programang makatutulong upang lalo pa akong gumaling sa larangang may kakayahan ako. Ang tamang sagot para dito ay check. Ika-7 bilang, idadahilan ko ang aking pagsasanay upang makaiwas ako sa mga gawaing bahay. Ang tamang sagot, X. Ika-8 bilang, magsasanay akong mag-isa at hindi hihingi ng opinyon at tulong ng iba kasi mahiyain ako. Ang tamang sagot para dito ay X. Ika-9 na bilang, kukuha ako ng tagapagsanay na pribado kasi gusto kong magmalaki sa aking mga kaibigan. At ang tamang sagot, ito ay X. Panghuling bilang, pauunlarin ko pa ang aking talino at kakayahan sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkuha ng karagdagang impormasyon ukol dito. Ang tamang sagot para sa bilang na ito ay check. Gawain sa pagkatuto bilang 16. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang bituin kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapaunlad ng kakayahan at buwan naman kung hindi. Sa unang bilang, batang nag-iensayo sa paglangoy. Ang tamang sagot, ito ay bituin. Sa pangalawa naman, batang lalaki na natutulog. Ang sagot para dito ay buwan. Sa ikatlong bilang, mga batang lalaki na nag-iensayo sa pagtugtog ng gitara. At ang tamang sagot, ito ay bituin. Sa pang-apat, batang babae na nag-iensayo ng takbuhan. Ang tamang sagot ay bituin. Pang-5, mga batang babae na nagsasabunatan. Ang tamang sagot ay buwan. Pang-6, batang babae nag-iensayo sa pagkanta. At ang tamang sagot, ito ay bituin. Gawain sa pagkatuto
bilang 17. Sa inyong sagutang papel, lagyan ng like kung ang tauhan sa bawat bilang ay nagpapaunlad ng kakayahan at talino. Dislike naman kung hindi. Sa unang bilang, laging sumasali sa mga paligsahan sa pagsayaw si Angela Lucille sa tuwing may pagkakataon. At ang tamang sagot ay like. Sa pangalawang bilang, maganda ang tinig ni Buboy. Pero, nahihiya siyang kumanta sa harap ng maraming tao. Ang tamang sagot ay dislike. Ikatlong bilang, si Dan Lawrence ay patuloy na nagsasanay sa pag-awit sa tulong ng kanyang voice coach. Ang tamang sagot para dito ay like. Pang-apat, likas na matalino si Daniel, kaya lang ay tamad siyang mag-aral. Ang tamang sagot dislike. Panglima, patuloy na nagsasanay sa spoken word poetry si Katrina upang makapagtanghal sa isang freestyle poetry recital. At ang tamang sagot para dito ito ay like. Pang-anim, tinatamad si Christian mag-ensayo ng pagsayaw kaya hindi siya nakasali sa patimpalak. Ang tamang sagot ay ito ay dislike. Pang-pito, isa si Jelay sa mga sumali sa pagpipinta ng mural sa pader ng kanilang paaralan. Ang tamang sagot ito ay like. Pangwalo, kasali sana sa choir ng simbahan si Karen pero tinatamad siyang dumalo sa mga pagsasanay. Ang tamang sagot para dito ito ay dislike. Pang-siyam, nagsasanay si Edward dahil lalahok siya sa katutubong sports. Ang tamang sagot ay like. At pang-sampu, nagagalit si Pau sa tuwing ginigising siya ng kagrupo niya sa pagsasayaw dahil mahuhuli na sila sa pag-e-ensayo. At ang tamang sagot, ito ay dislike. Gawain sa pagkatuto bilang 18. Kumpletuhin ang pangungusap sa loob ng kahon na nagpapakita ng mga bagay na iyong magagawa upang paunlarin pa ang iyong taglay na talino at kakayahan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang aking natatanging talino at kakayahan. Ang maaaring sagot ay ako ay magaling sa pag-awit. Dapat akong mag-ensayo ng mabuti at paghusayan pa ang pag-awit upang mapaunlad ko ang aking kakayahan sa larangang ito. Gawain sa pagkatuto bilang 19.
Kumpletuhin ang gintong aral na nasa loob ng kahon. Sikaping gawing magkasing tunog ang mga dulong salita nito. Sundan ang ibinigay na halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel at lagyan ng disenyo. Narito ang halimbawa. Kakayahang bigay ng Diyos, paunlarin upang magamit ng lubos. At narito naman ang maaaring sagot. Kakayahang bigay ng Panginoon, paunlarin upang magamit ng habang panahon. Gawain sa pagkatuto bilang 20. Lagyan ng parisukat kung ang pangungusap ay nagsasaad ng paraan upang mapaunlad ang iyong natatanging kakayahan at sulok naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, mag-iensayo ako sa pagtakbo para sa darating na paligsahan. Ang tamang sagot ay parisukat. Pangalawa naman, matutulog ako ng matagal sapagkat ayaw ko nang mag-ensayo. At ang tamang sagot, sulok. Pangatlong bilang, aawayin ko ang aking tagapagsanay para hindi na ako mahirapan sa pagsasanay sa pagsayaw. Ang tamang sagot para dito, sulok. Pang-apat na bilang, pakikinggan ko ang lahat ng bilin ng aking gurong tagapagsanay sa pagtula. At ang tamang sagot, ito ay parisukat. Panglimang bilang, mandaraya ako sa aming pagsusulit upang magkaroon ng mataas na marka. Ang tamang sagot para dito, ito ay sulok. Pang-anim na bilang, maaga akong matutulog at kakain ng masustansyang pagkain para makapag-ensayo ako ng maayos. Ang tamang sagot, parisukat. Ikapitong bilang, hihingi ako ng payo sa aking pamilya at mga kaibigan kung paano ko pa mapauunlad ang kakayahan ko sa pagguhit. At ang tamang sagot, ito ay parisukat. Sa panghuling bilang, magbabasa ako ng mga libro at iba pang babasahin. Ang tamang sagot para dito, parisukat. At para sa ating assimilation, bilang pangwakas, masasabi mo na kung ganito din ang iyong sagot, napakahusay. Ako ay may kakayahan at talinong kaloob ng Diyos. Bilang pasasalamat sa Kanya, dapat ko itong gamitin sa pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muli mga bata!